Para saan ba ang lahat ng ito? Mapayapang araw ng Sabado kapanalig, kapistahan ngayon ni San Juan 23, Papa na tinaguriang The Good Pope. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Habang nagsasalita pa si Jesus, isang babae mula sa dami ng tao ang malakas na nagsabi sa kanya, "Mapalad ang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa iyo." Ngunit sumagot si Jesus, "Kaya talagang mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Nakita ng babae ang makapangyarihang mga gawa ni Jesus at narinig niya ang kanyang kamanghamanghang turo. Kaya't sinabi niya, "Mapalad ang iyong ina." Sasagot ni Jesus na higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod dito. Binago ni Jesus ang focus ng pagpapala ng kanyang ina. Si Maria ay pinagpala hindi dahil kahanga-hangang anak niya, kundi dahil siya ay nakikinig sa salita ng Diyos at isinasabuhay ito. Ang pagpili ng Diyos kay Maria upang maging ina ng kanyang anak ay regalo ng Diyos. Pero ang pakikinig ni Maria sa salita ng Diyos at pamumuhay ayon dito, ang regalo ni Maria sa Diyos. Maaring wala tayong kapamilya na magpapasaya sa atin. Pero kung makikinig tayo sa salita ng Diyos at mamumuhay ayon dito, pinagpapala tayo. Pagpapala ang makadama ng kapayapaan at kagalakan sa kaibuturan ng ating pagkatao sa kabila ng mga pagsubok at pagdurusa. Maaring hindi madaling magbigay ng panahon upang makinig sa salita ng Diyos dahil marami tayong pinagkakaabalahan araw-araw. Pero para saan bang lahat ng ito, kapanalig? Hindi ba para makamit ang kaligayahan? Kaya kung ang pakikinig sa salita ng Diyos ang tiyak na paraan para maging masaya, bakit hindi natin ito binibigyan ng panahon? Ang pang-akit ng pera, kapangyarihan at kasiyahan ay parang awit ng sirena na nagpapatulog sa ating espiritual na pandama. Sinasabi natin sa ating sarili, "Mamaya, bibigyan ko ito ng pansin mamaya. Maya-maya, naging uyaye na ito." At wago tayo matauhan, oras na ng kamatayan, ng espiritual na kahirapan at bangkarota. Si Maria, ang ating modelo ng nakikinig sa salita ng Diyos, pinagninilayan at isinasabuhay ito. Kung araw-araw tayong makikinig sa salita ng Diyos at susundin ito, maliliwanagan ang ating isipan sa pagdidesisyon. Magiging matatag tayong harapin ang mga pagsubok sa buhay at mapupuspos ang ating puso ng kapayapaan at pagmamahal na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Kaya manalangin tayo. Panginoong Jesus, sa pamamagitan ni Maria, bigyan mo kami ng lakas ng loob upang bigyan namin ng panahon ang pakikinig sa iyong salita, higit pa sa ibang mga pinagkakaabalahan sa aming buhay. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa mga donors at sponsors ng programang ito. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels.
makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni San Francisco para sa kapayapaan ng ating bayan at ng buong mundo. Panginoon, gawin ninyo kaming instrumento ng inyong kapayapaan. Kung saan may pag-aalitan, hayaan ninyong maghatid kami ng pagmamahal. Kung saan may kapinsalaan, gabayan ninyo kami tungo sa pagpapatawad sa isa't isa. Kung saan may pag-aalinlangan, pagtitiwala nawa ang siya naming maiganti. Kung saan may pagkabigo, pag-asa nawa ang aming maisaisip. Kung saan may karimlan, ihatid nawa nami liwanag. At kung saan man may taong nalulungkot, kaligayahan nawa ang aming maihandog. Naway lagi naming piliin ang magmahal sa aming kapwa na nilimot ng lipunan, kaysa asaming kami ang mahalin. Sapagkat ang tunay na pagtanggap nasa pagkakaloob at nasa pagpapatawad ang aming kapatawaran. Tanging nasa kamatayan ang muli naming pagsilang sa buhay na walang hanggan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.